sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Ang pera ay parang dugo. Kapag tumigil ito sa pagdaloy, namamatay ang lahat. Ako si Fatima, taga Maynila at tagapakinig mo sa radyo simula pa yata noong 2015 at marami-rami na rin akong napakinggang kwento. May mga kwentong paniniwalaan mo. Meron ding hindi. Bagamat ang ikukwento ko sa inyo ay tunay kong karanasan, ngunit hindi ko alam kung paniniwalaan ninyo ako o hindi. Ano man ang opinyon ninyo, sana ay magsilbing aral na lamang sa inyo ang nangyari sa buhay ko. Papadudot sa mundong ito, kilala ako bilang ang babaeng walang puso, ang reyna ng 5'6". Hindi ako nagpapautang dahil sa awa. Nagpapautang ako dahil sa interes. Ang bawat pisong lumalabas sa palad ko ay dapat na bumalik ng doble, triple o kahit pa 10 times pa yan. Basta kailangang kumita ako. Pero hindi ko akalain na ang huling paniningil ko ay babayaran hindi ng pera, kundi ng isang sumpa na habang buhay kong dadalhin. Si Lito ay isang hamak na tsuper ng jeep. Payat, laging pawisan at may mga matang laging nakatingin sa lupa. Umutang siya sa akin ng 50,000 para raw sa operasyon ng asawa niya. Lumipas sa mga buwan, nabaon siya sa interes hanggang sa umabot na ito ng halos 200,000 piso. Isang gabi pinuntahan ko siya sa barong-barong niya sa gilid ng Riles. Fatima, parang awa mo na. Wala pa akong pasada. Namatay ang asawa ko ng 1 linggo. Baon pa ako sa utang sa kabaong. Pakiusap niya habang nakaluhod sa harapan ko. Tumawa lamang ako, ang tawa ko ay parang kalansing ng barya. Malamig at matalas. Wala akong pakialam sa patay, Lito. Ang pakialam ko ay ang buhay na utang mo. Kung hindi ka makakabayad, mabuti pang sumunod ka na lang sa asawa mo. Wala kang silbi, basura ka. Mas mahal pa ang kabaong kaysa sa pagkatao mo. Minura ko siya sa harapan ng kapitbahay niya. Idinuldul ko ang daliri ko sa noo niya hanggang sa tumama ang ulo niya sa poste. Bukas alas 8 ng umaga ha. Kapag wala ang pera, gigibayin ko itong barong-barong mo at ipapakain kita sa mga aso. Hindi siya sumagot. Tumingala siya sa akin at doon ko nakita ang isang tingin na hindi ko makakalimutan. Walang luha, walang galit, isang malalim na kawalan. Isang itim na butas na tila humihigop sa liwanag ng paligid. Kinabukasan ay hindi ako nakatanggap ng pera. Ang natanggap ko ay balitang natagpuan sa Lito na nakabitin sa kisame ng kanyang barong-barong gamit ang isang makalawang na wire. At ang mas malala pa, bago siya lumisan ay iniwan niya ang isang sulat na nakadikit sa dibdib niya gamit ang sarili niyang dugo. Fatima, heto na ang huling bayad ko. Singilid mo ako sa kabilang buhay. Nung una'y tumawa lamang ako, sira ulo, sabi ko. Nabawasan man ako ng kita, hindi ako natatakot sa patay. Pero Papa Dudut, ang hindi ko alam ay doon pala magsisimula ang kalbaryo ko. Nagsimula ito sa amoy isang gabi habang nagbibilang ako ng koleksyon sa aking opisina. Biglang lumamig ang hangin. Hindi ito yung lamig ng aircon, ito yung lamig na parang galing sa loob ng isang freezer sa morgue. Kasunod nito ang isang masangsang na amoy, ang halo ng nabubulok na karne at kalawangin na bakal. May narinig akong tunog ng bakal na kinakaladkad sa sahig. Mula sa madilim na sulok ng kwarto ay may aninong gumagalaw. Sino yan? Sigaw ko
hawak ang aking baril. Walang sumagot pero ang amoy ng kalawang ay lalong tumindi. Nang lumingon ako sa salamin ay nanigas ang buong katawan ko. Sa likuran ko sa refleksyon, nakita ko si Lito. Ang leg niya ay mahaba at pilipit. Ang wire ay baon na baon sa kanyang lalamunan hanggang sa lumuluwa na ang kanyang mga mata. Ang interes, Fatima, bulong ng isang boses na parang galing sa ilalim ng lupa. Umarap ako pero wala namang tao. Pero sa aking mesa, ang mga bundle ng pera na binibilang ko ay naging mga tuyong dahon at uod na gumagapang. Hindi na ako nakatulog. Gabi-gabi ay naririnig ko ang yabag ng mga paa sa kisame. Minsan, kapag naliligo ako, ang tubig na lumalabas sa shower ay nagiging malapot na dugo. Kapag tumitingin ako sa salamin, hindi ko na sariling mukha ang nakikita ko kundi ang mukha ni Lito na dahan-dahang naaagnas. Sinubukan kong magpa-bless ng bahay pero nagulat ako nang makita ko yung pare habang nagwiwisik siya ng banal na tubig. Naroon si Lito na nakatayo sa likuran niya. Ginagayang bawat galaw nito habang ang dila niya ay nakalawit at kasing haba ng isang ahas. Hindi mo ako mapapaalis, tila sinasabi ng kanyang mga matang mapula. Dahil sa nakita ko ay nataranta ko at nagsisigaw sa takot sa harapan ng pare at ilang mga bisita ko na naroon sa bahay. Nagmukha akong baliw sa harapan nila. Buti na lamang at naroon ang pamangkin kong si Amelie. Nakasama ko sa bahay at siya ang nagpakalma sa akin. Habang ang isa kong pamangkin na si Jeric ang nagpatuloy sa pagsama sa pari habang pinapabless ang bahay ko. Papa Dudut, akala ko once na napabless na ang bahay ay matatapos na ang kalbaryo ko. Pero hindi pala. Isang gabi habang nagmamaneho ako ay biglang lumitaw ang mukha niya sa rear view mirror. Fatima 5'6", 20% ang tubo pero ang kaluluwa mo ay kukunin ko ng buo. Muntik na ako maaksidente. Nagsimula na akong sumigaw sa hangin. Ang mga tauhan ko ay nagsimula ng matakot sa akin. Sinasabi nilang nababaliw na ako. Na kumakausap daw ako sa pader. Pero hindi nila nakikita ang nakikita ko. Hindi nila nararamdaman ang malamig na kamay ni Lito na humahawak sa leeg ko. Tuwing madaling araw sinasakal ako hanggang sa hindi ako makahinga. Hanggang sa dumating ang gabi na akala ko ay katapusan ko na. Nakakulong ako sa kwarto ko, lahat ng ilaw ay nakabukas pero isa-isang pumutok ang mga bumbilya. Sa gitna ng kadiliman ay narinig ko ang pamilyar na tunog. Krk, krk, ang wire na bakal. Lito, patawarin mo ko. Ibibigay ko ang pera sa pamilya mo. Ititigil ko na ang pagpapa 5'6". Pagmamakaawa ko habang nakasubsob sa sahig. Naramdaman ko ang isang malamig na hininga sa aking tenga. Masyado nang huli, Fatima. Ang utang ng dugo ay dugo rin ang pambayad. Naramdaman ko ang isang wire na pumupulupot sa leg ko. Naramdaman ko ang bawat hibla ng bakal na bumabaon sa balat ko. Hindi ako makasigaw. Ang paningin ko ay nagsisimulang magdilim. Nakita ko ang mukha ni Lito. Sobrang lapit sa akin. Ang kanyang mga uod ay nalaglag sa mukha ko. Sumama ka na sa akin. Sa huling sandali bago ko mawala ng malay, may isang bagay na nagtulak sa akin na lumaban. Hindi ito kabutihan kundi ang mismong kasakiman ko. Hindi! Sigaw ko sa isipan ko. Akin ang buhay na ito. Wala kang makukuha sa akin. Nagising ako sa ospital. Sabi ng mga doktor ay natagpuan daw ako ng mga alalay ko na nakahandusay sa sahig. May mga pasa sa leeg na tila bakas ng isang mahigpit na pagkakasakal. Pero walang kahit na anong tali o wire sa kwarto. Hindi nagtagal ay nakalabas din ako ng ospital. Buhay ako pero hindi na ako ang dating Fatima. Yung dating matapang at matapobre ay takot na ngayon sa buhay. Hindi ako naniniwala sa mga kababalaghan pero hindi ko talaga akalain na pwede palang mangyari yon sa totoong buhay. Nakaupo ako sa isang wheelchair sa veranda ng aking bahay. Ibinigay ko na ang lahat ng ari-arian ko sa mga foundation at sa pamilya na mga nabaon ko sa utang.
Sabi nila ay nagbago na raw ako. Sabi nila ay mabait na raw ako. Pero ang totoo ay hindi pa rin ako tinitigilan ni Lito. Sa tuwing pipikit ako ay naririnig ko ang kalansing ng mga barya. Sa tuwing titingin ako sa anino ko, nakikita ko ang isang wire na nakakabit sa liig nito. Buhay nga ako pero bilang isang bilanggo ng sarili kong konsensya. Ang perang pinaghirapan kong kunin sa iba ay naging mitsa ng sarili kong impyerno dito sa lupa. At alam ko na balang araw kapag dumating ang oras na talagang hihinto na ang daloy ng dugo ko, nandun siya sa dulo ng riles, naghihintay para sa huling paniningil. Hindi ko na kaya. Ang bawat patak ng tubig sa gripo ay parang boses ni Lito na bumubulong ng interes. Fatima, interes. Nung ikatlong gabi na wala akong tulog, dinala ako ng mga pamangkin ko sa Bulacan. Sabi nila ay doon nakatira si Kabilen, isang albularyong kayang magpatahimik kahit ang pinakamalupit na ligaw na kaluluwa. Pero ang hindi ko alam, ang dala kong sumpa ay hindi basta-basta ligaw. Ito ay utang na nakasulat na sa dugo. Pagdating namin sa kubo ni Kabilen, bumungad sa akin ang amoy ng insenso at tuyong dahon. Pagkakita pa lamang sa akin ng matanda ay napaatras na siya. Ang kanyang mga mata na puti na, ang katarata ay nanlaki. Anak, anong dinala mo rito? Tanong niya habang nanginginig ang boses. Hindi lang isa ang kasunod mo. Bit-bit mo ang lahat ng huling hininga ng mga taong kinuha mo ang dignidad. Tulungan niyo ako, Kabilen. Babayaran ko kayo ng kahit na magkano. Sigaw ko sabay lapag ng isang bag na puno ng pera sa may sahig. Tumawa ang matanda. Isang tawang puno ng pait. Ang pera mo ay walang silbi dito. Ang perang yan ay may amoy ng luha. Yon ang natatandaan kong sinabi niya sa akin. Samantala ay pinaupo ako ni Kabilen sa gitna ng isang bilog na gawa sa asin at abo. Naglabas siya ng isang itim na manok at isang mangkok ng langis. Nagsimula siyang mag-usal ng mga orasyon sa wikang hindi ko naman maintindihan. Habang kumakanta siya, ang mga kandila sa paligid ay biglang nagiging asul ang apoy. Ang hangin sa loob ng kubo ay nagsimulang umikot ng mabilis. Naramdaman ko ang bigat sa balikat ko. Parang may nakasabit na sako ng semento. Lito, lumabas ka. Bitawan mo ang babaeng ito. Sigaw ni Kabilen habang iwiniwisik ang langis sa akin. Biglang tumahimik. Ang lahat ng kandila ay namatay. Sa gitna ng kadiliman ay narinig ko ang isang pamilyar na tunog. Ang kalansing ng wire. Kabilen? Tawag ko. Nasaan kayo? Walang sumagot pero narinig ko ang mahinang pag-iyak. Nang sindihan ko ang flashlight ng cellphone ko ay napasigaw ako sa lagim. Si Kabilen ay nakasabit na sa kisame pero hindi siya patay. Ang kanyang mga paa ay kumakawag-kawag. At ang kanyang lieg ay nakapulupot sa parehong makalawang na wire na ginamit ni Lito. Ang mas nakakakilabot, ang mukha ni Kabilen ay dahan-dahang nagbabago. Ang kanyang balat ay natutuklap at lumilitaw ang mukha ni Lito sa ilalim nito. Salamat sa bagong katawan, Fatima. Sabi ng boses ni Lito gamit ang bibig ni Kabilen. Ngayon ay mas malapit na ako sa iyo. Ang bag na pera na inilaan ko para sa bayad ay biglang nagliyap. Ang apoy ay hindi kulay pula kundi kulay lila at itim. Ang mga barya sa loob nito ay naging mga maiinit na uling na biglang tumalsik sa balat ko, na nag-iwan ng mga paso na hugis ng mga numerong 5 at 6. Napatakbo ako palabas ng kubo. Iniwan ang mga tauhan ko na nakatulala sa takot. Tumakbo ako sa gitna ng madilim na gubat pero kahit saan ako lumingon ay nakikita ko si Lito. Nakasabit siya sa bawat puno na nadadaanan ko. Bawat sanga ay nagmumukhang kamay na gustong humablot sa buhok ko. Takbo, Fatima, bawat hakbang mo ay tumataas ang interes. Bulong ng kagubatan. Nadapa ako sa isang hukay, pagtingin ko ay hindi yun hukay kundi isang bukas na kabaong. Sa loob nito ay nakahiga ang sarili kong katawan pero ang mukha ko ay nabubulok at may nakasuksok na mga barya
sa aking mga mata at bibig. Doon ko na-realize ang pagpunta ko sa albularyo ay hindi nagtataboy sa kanya. Bagkos ay mas binigyan ko siya ng lakas dahil sinubukan ko uling gamitin ang pera ko para takasan ang kasalanan ko. Nakaligtas ako sa gubat na yon nang matagpuan ako ng mga dumadaang magsasaka kinaumagahan, pero ang pinsala ay permanente na. Hindi ko alam kung ano ang nangyari kay Kabilen, pero ayon sa pamangkin ko ay okay na raw ito at nagpapagaling na raw sa mga sugat na natamo nito. Samantala, simula noon ang mga pasong hugis 5-6 sa braso ko ay hindi na naghilom. Tuwing sasapit ang alas 8 ng gabi, ang oras na binantaan ko si Lito, ang mga sugat na ito ay nagdurugo at ang dugong lumalabas ay hindi kulay pula. Ito ay itim na tinta na tila isinusulat sa balat ko ang lahat ng pangalan ng mga taong sinira ko ang buhay. Dumating ang punto na hindi ko na kaya ang amoy ng sarili kong balat. Ang mga pasong 5-6 sa braso ko ay nagsimulang mabulok at tuwing gabi ang itim na tinta ay lumalabas sa mga ito at bumubuo ng mga salitang bayad o buhay. Naisip ko kung ang perang ugat ng lahat ng ito ay kailangang mawala ang bawat bakas ng kayamanan ko. Ang mansyon ko at ang mga alahas na kinuha ko bilang kolateral, ang mga titulo ng lupa na sapilitan kong pinapirmahan sa mga pobreng nangutang, lahat yon ay susunugin ko. Alas 12 ng gabi, hinakot ko ang lahat ng aking cash, milyong piso na nakatago sa mga vault at duffel bags. Sa gitna ng malawak kong garden, ipinatong ko ang mga mamahaling relo, ang mga gintong kwintas at ang lahat ng kontrata ng pautang. Lito, heto na, sigaw ko sa kadiliman habang ang boses ko ay basag sa sobrang takot at puyat. Sa'yo na lahat ng ito. Kunin mo ang yaman ko, wag lang ang buhay ko. Binuhusan ko ng gasolina ang tumpok ng pera. Ang amoy ng gas ay humahalo sa amoy ng kalawang na laging sumusunod sa akin. Sa isang kisap mata ay sinindihan ko ang posporo. Ang apoy ay sumiklab ng mataas. Pero hindi ito normal na apoy. Ang kulay nito ay berde na may halong itim. Habang nasusunog ang mga papel na pera, hindi abo ang lumalabas. Ang bawat piraso ng papel na nasusunog ay nagiging abo na mukhang maliit na gamo-gamo na may mga mukha ng tao, ang mga taong pinahirapan ko. Habang pinapanood ko ang apoy ay naririnig ko ang isang tunog na nagpatigil sa tibok ng puso ko. Hindi ito kalansing ng wire, ito ay ang tunog ng maraming taong humihinga. Mula sa apoy, lumabas si Lito pero hindi na siya mag-isa. Sa likod niya ay may mga anino na mga matatanda, mga ina at mga lalaking tila mga kalansay na. Sila ang mga dating nangutang sa akin na namatay sa gutom o stress dahil sa paniningil ko. Fatima, sabay-sabay nilang tawag, ang boses nila ay parang kiskis ng semento sa sahig. Sinunog ko na. Wala na akong pera. Ano pa ang gusto ninyo? Pagmamakaawa ko habang nakaluhod sa harapan ng apoy. Lumapit si Lito, ang kanyang katawan ay hindi nasusunog ng apoy. Sa halip ay tila hinihigop niya ang init nito. Hinawakan niya ang aking muka. Ang kanyang mga daliri ay hindi mainit, ito ay malamig na parang bangkay sa punerarya. Ang pera madaling sunugin, Fatima. Bulong niya. At sa bawat salita niya ay may lumalabas na uling sa kanyang bibig. Pero ang mga luhang pumatak sa bawat pisong ito, hindi mo kayang itunaw. Biglang kumalat ang apoy pero hindi ito pumunta sa mga puno o damo. Ang apoy ay gumapang papunta sa mansyon ko na parang mga ahas. Sa loob ng ilang minuto ang buong bahay ko ay nagliyab, pero ang nakakakilabot, walang usok na lumalabas, ang mansyon ay unti-unting naging isang malaking kabaong na gawa sa nagniningas na bakal. Narinig ko ang mga hiyaw ng mga tauhan ko sa loob, pero nang tangkain kong tumakbo para iligtas sila, ang mga anino sa paligid ni Lito ay humawak sa akin. Ang kanilang mga kamay ay para mga bakal na rehas.
Panoorin mo, Fatima. Utos ni Lito. Panoorin mo kung paano natutupo ang lahat ng itinatayo mo sa ibabaw ng aming mga bangkay. Habang nagliliyab ang mansyon ay nakita ko sa mga bintana ang mga imahe ng mga taong pinagkakautangan ko. Hindi sila nasusunog, sila ay nakatayo lang doon, nakatingin sa akin ng diretsyo, habang ang kanilang mga mata ay nagiging mga butas na walang hangganan. Dumating ang mga bumbero at mabilis namang naapula ang sunog. Pero lahat ng mga kayamanan ko ay nilamon ng apoy. Naiwan akong mag-isa sa gitna ng abo. Walang pera, walang bahay, walang kahit na ano kundi ang suot kong damit na punit-punit pa. Akala ko ay tapos na. Akala ko ay bayad na ako. Pero lumitaw si Lito sa harapan ko sa huling pagkakataon. Napatakbo ako sa malayo at mahabang kalsada. Para kung baliw na sumisigaw noon at umiiyak habang si Lito ay mabilis na hinahabol ako. Napansin ko rin na meron siyang hawak na wire. Dahan-dahan niyang nilagay ang wire sa leeg ko pero hindi niya hinigpitan. Inilapit niya ang kanyang muka, ang mga uod sa kanyang pisngi ay gumapang na sa balat ko. Buhay ka, Fatima. Yan ang parusa mo. Sabi niya nang may halong tawa na parang basag na salamin. Mabubuhay ka para alalahanin ang bawat pisong kinuha mo. Mabubuhay ka para marinig ang mga bawat mura na binitawan mo. At bawat gabi, bibisitahin kita para hingin ang interes. Pagkatapos noon ay nawala na ako ng malay sa gitna ng kalye. Pero pagkagising ko ay nasa gilid na ako ng kalye na napapalibutan ng mga tao. Tumingin lamang sila sa akin at nagsialisan din nang sinubukan kong tumayo. Hindi nila ako tinulungan at kahit na hindi ko sila kilala ay ramdam ko ang galit nila sa akin. Ngayon ay nakatira ako sa isang barong-barong sa tabi ng Riles. Sa mismong pwesto kung saan ay nakatira si Lito noon. Ang marangyang buhay ko ay isa na lamang malabong alaala. Ang mga tao rito ay tinatawag akong baliw na Fatima. Marami ang nagtataka kung bakit tuwing alas 8 ng gabi ay nagsisisigaw ako at nakikipag-away sa hangin. Hindi nila alam na sa bawat sulok ng barong-barong ko ay nakikita ko ang mga anino ng mga taong pinahirapan ko. Buhay ako gaya ng hinihingi ko. Pero sa bawat pagpikit ko ay nararamdaman ko ang wire sa leeg ko. Sa bawat pagkain ko, nang mumuhong tinapay ay nalalasahan ko ang kalawang. Hindi ako pinatay ni Lito dahil sa kamatayan ay isang pagtakas. Pinili niyang iwan ako sa mundong ito para maranasan ang impyernong ginawa ko para sa iba. Mabubuhay ako hanggang sa huling sentimo ng utang ko ay mabayaran hindi ng pera kundi ng bawat patak ng aking katinuan. Pero hindi ako hinayaan ng Diyos na malubog sa putik. Dumating ang mga pamangkin ko, kinupkup nila ako at pinagamot sa mental hospital. Doon na-diagnose na meron akong schizophrenia. Ang totoo niyan ay bata pa lamang ako ay alam ko nang may sakit ako dahil noong nabubuhay pa, ang mga magulang ko ay pina-check up na rin nila ako. Sa ngayon, papadudot ay normal naman ang pag-iisip ko at dahil yon sa mga gamot na iniinom ko. Simple na lamang ang buhay ko sa ngayon, hindi na ako matapobre at lalong hindi na ako mapanlamang sa kapwa. Natuto na ako sa buhay at ayaw ko nang maulit pa ang pagkakamaling yon. Binigyan ako ng Diyos ng pangalawang pagkakataon para maitama ko ang lahat ng pagkakamali ko, kaya yon ang gagawin ko ngayon. Papadudot, ito lamang ang kwentong maibabahagi ko sa inyo ngayon. Sana'y mabasa niyo po ito at mapiling itampok sa Papadudot Stories. Maraming salamat sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Fatima. Ang kwento ni Fatima at Mang Lito ay hindi lamang isang kwentong katatakutan. Ito ay isang salamin ng realidad at ng mga universal na batas ng buhay at hustisya. Sa mundong ito mga ka-online, ang bawat aksyon ay may katumbas na reaksyon. Maaaring atakasan ni Fatima ang batas ng tao dahil sa kanyang yaman at kapangyarihan, ngunit hindi niya natakasan ang batas ng kalikasan o ng karma. Ang interes na hinihingi niya sa iba ay bumalik sa kanya sa anyo ng
paghihirap ng kalooban. May kasabihan nga, hindi ba, na huwag mong gawin sa iba ang ayaw mong gawin sa iyo. Dahil ang bawat kasamaang itinanim mo ay aanihin mo rin sa bandang huli. Samantala, ang kayamanan ay hindi nagbibigay ng tunay na kaligtasan. Ginagamit ni Fatima ang kanyang pera para manakot, para manduro at manipula ng tao. Akala niya ang pera rin ang makapagliligtas sa kanya mula sa sumpa at sa takot. Ngunit sa huli ang milyon-milyon niya ay naging abo at uling na lamang. Ito lamang ang pakatandaan natin. Ang tunay na kayamanan ang malinis na konsensya. Walang halaga ng perang makabibili ng peace of mind. Samantalang naging mitsa ng pagpapakamatay ni Lito ay hindi lang ang utang, kundi ang pagmumura at pagtapos sa kanyang dignidad na ginawa ni Fatima. Ang bawat salitang binitawan ni Fatima ay naging karayom na tumusok sa puso ni Lito. Ingatan ang mga salitang binibitawan natin sa iba, ang sugat sa balat ay naghihilom, pero ang sugat sa dangal ng tao ay maaring maging mitsa ng trahedya. Ang pagkamatakaw sa pera ay isang bilangguan. Si Fatima ay naging bilanggo ng sarili niyang sistema, ang 5-6. Kahit buhay pa siya, sa huli ay siyang naging living dead, nabubuhay sa takot. Walang kaibigan at walang tirahan. At ang pagkagusto niya sa interes ang naging dahilan kung bakit hindi na siya nakakatikim ng interes sa buhay. Sa huli, ito po ang isipin natin, ang kasakiman ay walang hantungan kundi ang sarili mong pagkasira. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Makipagkulitan! So ayun po guys, nagkakagulo na po tayo ngayon dito. Nakikita po natin si Gian. Hi everyone! So ayun na po, may mga bisita po kami. Andito po ngayon. Makipagtawanan! At minsan, makipag-iyakan. Lagyan na ng gamot. Kanina umiyak si Jen, sabi niya, Ama, tanggapin mo ang kapalaran ng iyong ama. Sa Papa Dudut Family YouTube channel. Subscribe na! Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.
Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nag-enjoy ka ba sa ating kwento ngayong araw? Huwag kalimutan na i-share, mag-like at mag-subscribe. Maraming salamat po